tungkol sa corruption, tungkol sa economy, tungkol sa peace and order din, and syempre about the Chinese continued intrusions and harassments. You know, and then lalo na yung corruption. Kasi yes, may mga nakulong na, may na-issue ng warrant of arrest, nakulong, pero marami pang inaasahan yung mga taong bayan. So tingnan natin ano yung magiging update at ano yung magiging parang assurance ng Pangulo tungkol sa usapin ng corruption. Ma'am, so ang gusto nyo talagang marinig sa kanya mainly tungkol sa korupsyon? Mainly, yes. And then economy, of course. Kasi yes, na-elevate yung status natin to high middle income country, di ba, yung sa economy natin. Pero hindi naman nararamdaman yan ng taong bayan. Ang importante maramdaman, na-ease yung effects ng inflation, ng rising prices, oil prices, food prices, and all that. So kailangan meron talaga mga konkreto na mga solusyon na ilalatag ang ating Pangulo. So pakikinig tayo. President, mahiya naman kayo, may in-expect kayong mensahe, katagan. Well, yun na nga, because it has to do with corruption, di ba? Yung mahiya kayo. Siya talaga ang unang nag-highlight ng usapin na yan. That's why it led to this investigation. Pero nakukulangan pa po ang taong bayan. Marami pa po ang dapat talagang ipanagot. Lahat ng mga sangkot talaga dyan. Sa flood corruption scandal na yan, kailangan panagutin. And kailangan ng mas mabilis at mas konkreto. At hindi lang sa pagpa-file ng mga kaso, di ba? Yung siguraduhin na airtight yung mga kaso para ma-prosecute successfully. So ano ba talaga ang plano ng administrasyon tungkol dyan? Tsaka yung mga iba pang mga usapin sa ekonomiya. Ano yung mga concrete measures na mapapagaan ang kabuhayan ng karamihan ng ating mga kababayan? Salamat.